Nanindigan muli si Pangulong Bongbong Marcos na hindi ngayon ang tamang panahon para itulak ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Shoutout po sa mga Iskonians na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Thank you very much po at mabuhay kayong lahat. So topic natin ngayon po today sa video, sa national issue muna tayo. Kaya na sinasabi ko, iba-vlog din po natin yung mga nangyayari sa ating bayan, lalo na sa politika. So ito yung si BBM, di ba? Kinatay na nga ba ang impeachment complaint laban kay VP Sara? Yan ang mainit na pinag-uusapan. Na kung saan nung nakaraang araw, di ba, binlag natin itong si Juan Ponce Enrile o si Manong Johnny na nagsalita o binatikos ang INC dahil lang sabi niya, hindi nyo pwedeng pigilan. Hindi naman kayo mga mambabatas, di ba? Hindi nyo pwedeng impluwensahan ang konstitusyon ng ating bayan. Yung kanyang sabi. Tapos ngayon, itong si BBM, siyempre may mga okasyon ng pinupuntahan, in-interview siya ng mga media. Tinanong niya, di ba, so ano po masasabi niyo sa sinabi ni legal chief, kasi ng pwesto na ngayon guys, nasa posisyon sa ni BBM Marcos. Ano po masasabi niyo dito kay Juan Ponce Enrile? Regarding sa impeachment sa INC. So sabi ni BBM, sabi dito, Juan Ponce Enrile is one of the best legal thinkers in the country. He is right. There's a consequence. There will be precedent. It will be very problematic. The House doesn't have a choice. And the Senate doesn't have a choice. Once the impeachment complaints are filed, but I don't think that now it's the time. In fact, sabi niya dito, as a practical matter, papasok na tayo sa campaign period, wala ng congressman, wala ng senador, nangangampanya na sila. So, actually, totoo naman po yung sinasabi niya dahil ilang weeks na lang. Kasi by next month, ano na ngayon? January 18 na ngayon. February 12 lang po. National campaign na yan. So yung mga senador, abala na yan. Pero sinasabi naman ng iba, kung gusto may paraan, kung ayaw, marami ng mga dahilan. At tama kaya ang desisyon ni BBM, baka naman na kalaunan, ay sumabog ito sa kanyang mukha. O kasi magpapalit na po tayo ng mga sa ilang dosing senador, mga congressman. Pagka marami yung naging nanalo o naging kakampi ng mga makasara, baka hindi na rin talaga yan matutuloy. Kaya nagsalita na yung mga ibang congressman sa kasalukuyan. Kasi sa ngayon po, 3 nga ang nag-file ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Pero sa atin, di ba, bilang Iskonians, unang-una kung ma-impeach si VP Sara, kailangan niyang harapin, di ba? Parang mapatunayan niya na hindi totoo. Puro lang kayo paratang o paninira sa akin. Dapat niya linisin muna ang kanyang pangalan. Di ba? At kung hindi naman po matutuloy, magiging unfinished business ito sa kanya. Kaya umalma na nga yung mga ilang congressman, particular itong si Party List sa Franz Castro, alam naman natin, di ba, na laging bumaba na to sa mga Duterte. Na sabihin niya, baka daw singilin itong si BBM. So tayo mga ordinaryong Pilipino, dapat po kung ano yung tama, yun ang gawin nila, di ba? Kung i-impeach, impeach. Kung hindi, okay lang. Kung sa tingin ng lalo na si BBM, ay decision din niya yan. Kasi siyempre malaki ang influensya. Kaya kung mapansin nyo, yung mga congressman ngayon, di ba? Sila Abante, di ba? Dito sa Maynila. Sila Anay, di ba? Sila congressman na Chihuahua. Malamig na nga. Kung gaano kainit noon sa pag-imbestiga ng confidential fund, ngayon, sobrang lamig na nila.
talagang mukhang hindi na matutuloy. Kaya abangan na lang po natin, di ba? Kung ano ang mangyayari dyan. Basta sana ang maging desisyon nila ay yung kapakanan po ng ating bayan, hindi yung kanilang mga partidong politika, di ba? Sana po ay sa susunod na eleksyon, ito nalalapit na, pumili tayo ng maayos na mga leader para hindi na tayo makagulo, di ba? At wala nang halo sa trapong maboboto. Dapat ang piliin nyo yung malaisko talaga na talagang alam natin na nasusuporta, di ba? Tutulong, kikilos, gagawang aksyon, di ba? Uunlad ang Maynila. Sana ganyan po lahat ang tingnan ng ating mga kababayan sa kanilang bayan. So kayo mga kaisko niyan, ano pong masasabi nyo dito? Comment down below lang kayo, like, share, and subscribe po sa ating channel para lalo pong lumaki, di ba? Ang ating mga channel na to. So, narito po ang video, yung kompletong interview ng News 5 kay BBM. Right? So, hanggang dito lang po. Abangan yung susunod kong vlog. Thank you very much. At pagpalain tayo na po may kapal Maynila. God bless. Nanindigan muli si Pangulong Bongbong Marcos na hindi ngayon ang tamang panahon para itulak ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Giit niya, magdudulot lang ito ng problema. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa kanyang social media, may tanong si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile kaugnay ng isinagawang peace rally ng Iglesia ni Cristo. Handa raw ba tayong isakripisyo ang rule of law para lang sa isang tao o grupo ng mga tao? Dagdag pa ni Enrile, very detrimental precedent o napakasamang halimbawa kung susundin ang lohika na tila pinapahiwatig ng INC sa kanilang rally. Giit pa niya, hindi naman agad makukulong ang pina-impeach na opisyal dahil lang sa pagpapatalsik sa kanya. Ikinasa ng INC ang rally para suportahan ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon naman, sang-ayon daw si Pangulong Marcos sa mga pahayag ni Enrile. He is right. There is a consequence to there will be a precedence and it will be very problematic. Kahit kailangan daw dinggin ng Kongreso ang impeachment complaints laban kay VP Sara, muling iginit ni PBBM na hindi ngayon ang tamang panahon para isulong ito. I don't think that now is the time to go through that. So, paubayan na muna natin sa ating... Total, as a practical matter, papasok na tayo sa campaign period. Sa practical matter, the timing is very poor. Ayon naman sa kilalang malapit sa mga Duterte na si dating presidential spokesperson Salvador Panelo, tuloy pa rin ang impeachment pero hindi lang ngayon. Tuloy, kaya lang yun, medyo i-postpone muna natin. Postpone. Hindi mo sabi nila. Pero hindi interesado kasi takot yata na pero tutuloy nila yan. Unless there will be a change of present dispensation. Ikinadismaya naman ng isa sa mga nag-endorso ng impeachment complaint na si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang pahayag ni PBBM. Ibig ba sabihin, pati siya ay hindi siya naniniwala na dapat na panagutin sa kanyang kasalanan sa bayan, si Vice President Duterte. Babala ni Castro, baka kalaunan ay si PBBM na ang singilin ng bayan kung hindi matuloy ang impeachment. Sa susunod na linggo pa, posibleng maipasa sa opisina ng House Speaker ang mga impeachment complaint. Nagbabalita mula sa Frontline.